Binawasan po yung pondo ng Office of the Vice President for 2026. Anong mangyayari po sa binawas na pondo? Saan po yun mapupunta? Opo, yung kabuuan po ng na kaltas sa Office of the Vice President ay inilipat po sa MAIFIP. So, 156 million po yun sa kabuuan. Kasi po, yung ilan po sa mga particular na programa na atin pong kinaltasan, kung naaalala nyo po, tinitignan po natin yung financial assistance and subsidy. Kasi po, ang ating pong napag-usapan ay dapat po nasa ahensya po yun. Nasa ahensya. The budget for financial assistance and should be lodged in the different agencies like DSWD, DOH, or DOLE. So, yun po yung ginawa natin. Binatak po natin yun at lahat po yun napunta po sa MAIFIP. Pero tulad po nung kondisyon na akin pong ibinigay, nung atin pong inaprubahan yung motion ni Congresswoman De Lima na ibalik po yung level ng Office of the Vice President sa level ng 2025, may dalawa po akong kondisyon na inilatag doon. Una, kailangan po maprotektahan yung interes ng mga personnel sa loob po ng Office of the Vice President. So, malaki po kasing parte noong increase sa OVP budget na pinanukala ng DBM ay patungkol po sa Salary Standardization Law, yung pagtaas po ng kanilang sahod. So, yun po, prinotektahan po natin yon. So, yung increase na pinanukala ng DBM para sa sahod ng mga OVP employees, retain po natin yon sa third reading version ng GAB. Pangalawa po na kondisyon ko na kailangan po kung makakaltasan man ang OVP, kailangan po yung pondo na matitira sa Office of the Vice President ay sapat para maipagpatuloy nila na magampanan ang mandato ng opisina. And with that po, even with the reduction, tumaas pa rin po yung kanilang supplies expense, tumaas pa rin po yung kanilang rent expense, yung operational expenses nila, tumaas pa rin po. So even if the overall total was reduced by 150 million pesos to return the level to the 2025 levels, tumaas pa din po yung iba-ibang mga components ng budget ng Office of the Vice President.